Civil Service Exam, word problem number 32. 100% of a number is 20% of 50. Find the number. So, ang choices, 2, 20, 200, and 2,000. Okay, so ang question na ito ay, ayan, galing sa aming GC ng CSE review. So, ayan, may nag-PM lang, nag-send sa GC namin, nilagyan ko lang ng choices. 100% of a number is 20% of 50. Find the number. Okay, so sa mga gusto pong sumali dyan sa aming GC ay i-PM nyo lang po ako sa aking Facebook. Ayan, RJ Enseñado. And paki-follow nyo na rin po ako at nag-upload ako ng maraming mga math reviewer para sa civil service exam. So para maka-join nga pala sa GC, libre lang po yung math tutorial. May 6 sessions po tayo pero nagko-collect po ako ng 20 pesos na fee para po yun sa Zoom subscription kasi kailangang mag-subscribe ako sa Zoom ng 1 month para makapag Zoom sessions tayo ng 6. Okay? So kaya para lang po yun sa fee ng Zoom pero ang mismong tutorial po ay libre lang po. Okay? So may mga Google Forms din po tayo doon. Okay? So sagutan na po natin. So ayan. 100% of a number is 20% of 50. Find the number. So karaniwan nagkakaroon ng ganito sa civil service exam. Yung may percent tapos fraction na may percent pa. So medyo maraming nalilito sa ganitong type ng problem. So sagutan natin, isa-isahin natin, i-translate word by word. So ganyan ang ginagawa ko sa percent problem. Word by word tinatranslate natin sa equation. So 1/2%, sulat lang natin yan. So 1/2% of a number. So sa percent problem, ang ibig sabihin niya of multiplication yan. So 1/2 times a number, hindi natin alam tong number. So let's say kahit anong variable, so assign natin letter n yung number na gamitin natin. And then itong is, ang ibig sabihin ng is ay, yan, so 1/2% times n, yung is ay equal sign, and then 20% of 15. So 20%, and then off, ang off ay multiplication ulit yan, so times 50. So yan na po ang ating equation. 1/2% times n equals 20% times 50. So ngayon, i-convert natin ito sa pwedeng decimal, pwede namang fraction na rin. So depende sa inyo kung gusto niyo bang mag-decimal, gusto niyo mag-fraction. So kapag nag-decimal tayo, ang 1/2 i-convert lang natin. So alam naman natin na ang 1/2 ay equal sa 0.5. So dapat kabisado niyo na yan. Bakit naging 0.5 yan? So dinivide lang yan. 1 divided by 2. So 1 divided by 2 hindi pwede. So dagdag tayo ng 0. So yung point, tapat natin dito. 1 divided by 2. So hindi pwede. So lagyan natin ng 0 sa harap. And then 10 divided by 2 is 5. 5 times 2, so we have 10. So remainder na ay 0. Okay, so kaya ang 1/2 ay equal sa 0.5. So itong 1/2 equal siya sa 0.5, pero meron pa rin siyang percent. Kinonvert lang natin yung 1/2, hindi pa yung percent. So magiging siyang 0.5%, and then times n. So pwede nang hindi ilagay yung multiplication symbol. So idikit na lang natin yung n. Equals, ang 20%, so in decimal, ano ba yung 20% in decimal? So di ba tinatanggal natin yung percent tapos move natin ng dalawa. So dito mapapapunta yung point. So lagyan natin ng 0 sa harap. So magiging siyang 0.20. Tapos sa decimal, kapag 0 yung dulo, pwede nang hindi isulat yan. 0.2 na lang. So 0.2 times 50. Okay, so ngayon, isolve na natin. So tapos, meron tayong percent dito. So itong percent, pag tinatanggal ang percent, di ba, minumove natin ng decimal. Okay, so 0.5%, tanggalin si percent, yung decimal point, i-move ng dalawa. 1, 2. Dito na mapapunta yung point, so lagyan natin ng 0 ito. So therefore, ang 0.5% ay equal sa 0.005. Okay? So this is 0.005 and is equal to, multiply natin itong 0.2 times 50. So we have 50 times 0.2. So ayan, gawin lang natin parang whole number. 2 times 50, that is equal to 100. Ilan ang decimal place natin? So we have 1. So simula sa 100, bilang tayo ng pabalik dito na isa. So therefore 10. Ang 20% of 50 ay 10. And then last step, kailangan n ang matira. So divide both sides by 0.005. Divide both sides by 0.005. So maka-cancel out na. Therefore n is equal to, so medyo mahirap ito kasi okay, ano no, decimal, no? So gawin nating whole number.
So yung 0.005, move natin yung decimal point 1, 2, 3. Siyempre, itong 10, may decimal point yan dito sa dulo. I-move din natin ng tatlo, 1, 2, 3. So therefore, equal lang yan sa, lagyan natin ng mga zero yung mga yan, place na yan. So 10,000 divided by 5 na lang siya. Okay, so i-divide lang natin 10,000 divided by 5. So ito lang 10. 10 divided by 5. So alam naman natin 10 divided by 5 is 2. Then kopyahin lang natin itong tatlong zero. So therefore, the value of n is 10,000. So the number is 2,000 pala. So 2,000. Okay, letter D, 2,000. So another solution pwede natin gawing in terms of fraction. Okay, so ganito naman kapag fraction ang sanay kayo sa fraction, para sa akin mas madali nga yung fraction eh. So, itong ginawa nating solution ay decimal. So, gawin naman natin paano pag fraction. So, 1/2%. So, pwede yung isulat as 1/2. Tandaan, ang percent ibig sabihin nun divided by 100. Pag tinanggal natin itong percent, i-divide natin sa 100. Pag dinivide sa 100, equal lang din siya sa multiply by 1/100. Okay? So, 1/2% equal yan sa 1/2 times 1/100. Same lang yan. And then we have times n equals ang 20%. So again, ang 20% ibig sabihin over 100. So gawin natin 20 over 100. And then times 50. Okay, so ngayon, solve na natin yung n. Kung mapapansin nyo, may 100 parehas both sides. So pwedeng i-cancel na natin itong 100. Kasi may 100 both sides. Okay? So kapag minultiply kasi natin yan, multiply both sides by 100, maka-cancel out na yan. Or pwede, basta nakakita kayo, multiplication naman lahat, automatic i-cancel nyo na lang. Saan nakuha yung cancel? Eh di nag-multiply ng 100 both sides, kaya na-cancel yung 100. So ang natira na lang ay, multiply natin to 1 times 1 times n. So n over 2 na lang yan, equals 20 times 50. So 20 times 50, para lang yan 2 times 5. So 2 times 5 ay 10. 10, tapos may dalawang zero, kaya magiging 1,000. And then n lang ang kailangan. So tanggalin itong 2, multiply both sides by 2. So therefore, the value of n is equal to 1,000 times 2, 2,000. So same answer, letter D. So kahit na decimal lang ginamit nyo or fraction, same answer tayo na 2,000. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa percent problem na ito at kita-kita tayo sa mga susunod pang mga math review para sa civil service exam. Good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.